sentro ng katuwiran ay sentro ng iyong kaharian. Sininakaw mo? Kung anak ilan ang upuan ng anak ng Diyos? Yung isa lang. Di lumilitaw, yung lumaki, abay iisa. May nakabot tapos may lumapit. Ikaw, ang iwaga ka po ng magkaitos lang. Lumapit tapos lapitan. Nakanin na mga kalit, lumapit At nilapitan. Yung nilapitan, yung lumapit isa. Bakit ka mo? Bakit naging isa? Iyong upuan, isa At yung nakaupo, Diyos yun sino yung nakaupo na Diyos? Pinakaya. Yung anak. Ano ko lang po, sabi niya po kanina, sa'yo yung pangalan ko ang tatawagin, hindi yung ipapangalan. Sabi niya po kanina, sa'yo yung pangalan ko ang tatawagin, hindi yung ipapangalan. Yung bata po ba o yung pangalan yung sinasabi ko? Tignan natin, ang sagot, ang tanong, alin ba yung tatawagin makapangalan Diyos wala ng Ama? Yung bata o yung pangalan? Yun yun ang kanyang tanong. Itignan mo natin, ito po ang sabi. Ang pagkasabi ko rito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamalaan ay maatag sa kanyang balikan at ang kanyang pangalan ay tatawagin na Magmamangha, Tagapayong, Makapangyarihan, walang hanggang Ama. Yung tatawagin po doon yung pangalan. Kasi yung bata na lalaki, ang tinutukoy po doon yung tinatawag na physical na Hindi po Diyos yung physical Ang tinutukoy doon yung pangalan. Pastor, sabi niyo po, yung nakaluklok, sino po nakaluklok ngayon? Kung sa tulong sa sinutulungan? Yung anak po, yung isang sa'yo na lang. Ang nakasulat, yung anak. Nakaupo sa lukutan. So hindi po pwedeng lumuklok yung anak kasi lumuklok din yung ama. O ibig sabihin, hindi pwedeng lumuklok yung ama tapos lumuklok din yung anak. Nangyari yung kandungan. O kandungan. Kandungan na labas kayo ng ano. May babasahin lang po. Revelation na. 3:21. Ito po, pati believer, luluklok Ano kaya ito? Sabi po dito, to whom that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. So, ang daming nakagandong. Anong ibig mo sabihin ng kapit? Ang gusto ko pong sabihin, ibig sabihin pala, hindi pala katulad ng sinabi natin na hindi pwedeng nakaluklok na yan, matas luluklok pa yan. Ito yung mga believer na nagtagumpay, luluklok ng taas kanila. Ang tanong ko lang yun, Hindi nga po, throne po na yan, isa lang po yan kaya talaga yun, pero ikaw ka nang lulupa. Sabi ko, I will grant to sit, sit with me. So, paano po Sa kanya talaga yun yung mga luklukan ko. Kaya doon kanya Pero meron siyang iisang upuan. Yun nga po, yung upuan na yun, sabi doon, even as also overcame, and I'm set down with my Father in His throne. So, ang sa grammar naman po doon, sabi doon, upo daw din yung mga nag-overcome, nakatulad din na nag-overcome, na umupo doon sa trono ng kanyang ama. Papaupuin din daw yung mga believer na nagtagumpay. Pansinin po ninyo, babasahin ko lang po yung pakayun niya.
Ang magtagumpay ay aking pagkakaluubang umubong kasama ko sa aking luklukan. Sa aking luklukan, ha? Kasi yung sa aking luklukan. Ngayon, ang sabi po rito, ng aking ama sa kanyang luklukan. Okay. Kaya nga sabi ko mga kapatid, ang ama ko, meron siyang iisang luklukan. Hindi na mahuhulugan magkagungan na doon. Kasi yung mga luklukan po doon sa itaas, ha? Sa ama yun eh. Sa ama yun. Hindi na mahuhulugan, mga kapatid ko, na yung iisang luklukan, iisa lang ang luklukan sa itaas. May maraming luklukan sa itaas. Oh. Marami pong luklukan. Hindi na mahuhulugan iisang luklukan lang. Yan lang muna sa kanya ko anong susunod. Tingnan ka nga dito po. Actually, madaya. Ayaw ko sanang itanong. Pero wag na kaya kasi hindi naman tinalakay ni Pastor yan. Bago siya babalik dito, maubos siya agad eh. Dapat doon lang kayo nagtanong sa pinag-set muna niya. Kung ka natatanongin niya, antayan ka na lang. Magtatanong ko mas tungkol sa natin. Doon sa mga talata kanina binanggit na may nanahan. Ginamit yung Lucas 1:35, ginamit din yung Matthew 3:16, yung 1:35 yung holy thing. So yung holy thing, siya ba yung Diyos? Tatanong ko lang ho dito sa inyo kasi paliwanag nyo. Alin po ang tama dito kasi paliwanag nyo? Yung Diyos, ang ginawa niya, tumahan siya, nagkatawang tao siya sa sinapupunan ni Maria. Yan po ba tama? Wala na mauho. Yan yung naging bata at naging yung holy thing na John 1:1, at least sinusundan ko lang yung Diyos na was God is inilagay ng Holy Spirit na holy thing at pinanganak ni Maria, yung si Jesus, yung laman tao, pero yung loob Diyos. Yan, tama po ano? Ito naman po yung ano ko. Parang tanong ko, tapos may isang Diyos, yung Diyos na to, mayroon siyang holy thing, inilagay niya sa sinapupunan ni Maria. Yung Diyos na nanatiling nasa taas, kasi makakataon dito eh. Itong holy thing na to ng Diyos, nandun pa rin ng Diyos, ginawa niyang tao. At itong taong to, naman talaga, body, soul, and spirit. At itong Diyos na to, tumahan dun sa kanyang anak, kaya yung Diyos na to, nandito sa loob ng anak. Ginamit nyo rin ang kulot ng kulay. Alin po ang nasa Bible sa inyo sa dalawang to? Ito po ang sa inyo. Tanong ko po, ito po ba ay mali? Okay. Tama yun eh. Kasi ang Diyos bumaba eh. Doon sa pumasok sa sanglibutan ng katawan ni Maria. Okay. Tapos yan, lumabas yan, na nagkatawang tao. Kaya ang Diyos naroon sa loob. Nasa loob po yung Diyos. Ngayon, dito nasa loob ng Diyos, naroon din ang kalagayang bilang anak. Kasi anak ng tao at anak ng Diyos. Kaya bilang anak ng tao, tumatawag siya doon sa itaas, Ama. Meron siyang pinapakilala, Ama. Gusto? Ito po ha? Yung tinatawag niyang Ama, sabi niyo, John 1:1, and the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. This God, this very Logos of God, ay napunta sa sinapupunan ni Maria. So itong Diyos na to, nandun na sa sinapupunan ni Maria, naging bata, at lumaki ng 30 anyos. So, natanong kanina ng isang bata, sino yung nasa taas na nagsalita sa Matthew 3:16, kayong yung Diyos pala ay nagpunta sa sinapupunan ni Maria. Ang akin pong sinasabi kanina, naman at least, alin ang mali sa tama, natatanong na lang, para hindi for elaboration lang. May isang Diyos na nagsilid ng binhi niya ng kanyang berbo sa sinapupunan ni Maria. At itong binhi ito, lumaki,
At pagdating ng 30 anyos, yung Diyos na to na nagsalita, ito ang sinisita kong anak, tumahan siya rito. So, yan po ang tanong ko. May Diyos pong bumaba rito o yung Diyos mismo na ang nandun sa sinapupunan? Yan ang po ang tanong. Okay, ganito nga, mga kapatid eh. Di ba ito yung anak eh. Lukas na, malaki na eh. Ngayon ang Diyos, naroon sa loob ng laman. Ngayon, ang kalagayan ngayon, anak ng tao. Bilang anak, nasa lupa siya, meron siyang ipinapakilala bilang sa kalagayang anak. Na meron siyang ipinapakilala yung ama. Pero hindi na nga huhulugan yung ama na kanyang pinakikilala at yung nagpapakilala, hindi na hulugan na magkaiba sila. Isa pa rin. Ako at ang amay isa. Pansinin po ninyo yung aklat ng John 17. Tapos inuloy po natin hanggang 3. Merong ganitong kapahayagan eh. Pansinin po ninyo. Ganito po ang pagkasabi ng anak. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, pansinin po ninyo yung anak po yun ha. Dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay ko sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay ko sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, sabi ng anak, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya ang iyong sinugo sa mga nagbagay sa Jesucristo. Sana mayroon kayo napansin. Meron talaga po. Ikaw, sabi ng anak, ang makilala ng iisang Diyos na tunay sa makaibagay ang iyong sinugo na si Jesucristo. Ang ikaw, ay kung kukunin po natin, si Juan ang nagpapahayag dito eh. Pagdating doon sa John 5:20, ay pinahayag doon ang ating Panginoong Jesucristo ang pagdating ng Juan tungkol sa pumarito ang ating Jesucristo at ay binigyan ng pagkaunawa na upang makilala rin sa totoo. Ano ang sabi? Ito ang tunay ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino man? Yung pumarito, ang pinatutuhanan po ni Juan doon, yung pumarito at nagbigay sa atin ng pagkaunawa. Hindi yung nagpaparito. Hindi yung nagpaparito. Ito yung nagpaparito. Tanong na lang kasi wala na, hindi na kami makapag-ano, naubos na yun. So, okay lang po. Pwede pa i-plug sa 14.6 na. Basahin ko lang, Pastor. Jesus said that I am the way, the truth, and the life. No one coming from the culture but by me. So, ang tanong ko din sa truth, si Jesus Christ ba yung anak ay yung mga sinasalita niya ay totoo? Walang bahid, bugis, walang kulang. Yung lahat ng pinapahayag niya ay totoo. Tama po. Totoo, may laman ng buwag. Totoong may laman ng hiwaga. So, okay. Doon sa, ano yung talata na 2028 ba yun? Meron yung Diyos? 2017. 2017. Pakiklam. Dapat doon muna sa talata.
ito, ang Panginoon ay meron siyang sinabi dyan. Jesus said unto her, "Trust me not, for I am not yet ascended to my Father." Totoo po ba na meron siyang Father? Yung sinabi niya? Salamat. But, go to my brethren and say unto them, I have ascended to my Father and your Father, unto my God. So, kung si Jesus Christ yung siya ay nagsasalita ng katotohanan, totoo po yun na meron siyang Ama at meron din po ng Diyos. Totoo yun. Okay. Pagkakan natin, kailangan mo. Habang mo kapatid. Hindi pa nakuha natin. Sige lang. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko. Ayan na, sabi ko na, sagot. Di ba? Sabi ko Panginoon ha? Sumagot si Tomas. Panginoon ko at Kristo. Question. Okay. Corinthians 5:9 lang. Gusto niyo pa ba? Si Pastor eh. So, ulit na lang ang sasabi. Dapat isabi na. Sige. Nabuksan eh. Panginoon ko at Diyos ko. So, balikan muna natin, Pastor, yung tinanong niya. John 20 verse 17. Pakibalik mo. Tapos John 14:6. Ko-contextualize natin ang pag-uusap nila. Sana nakapag-present kahit mga 30 minutes. Jesus said unto her, "Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say unto them, Ascend unto my Father and your Father and to my God and your God." Very specific na yung sinabi ni Kristo, nagsasalita siya as the first person, I am. Pag sinabing to my, that's another person. Hindi personal naman ha. Sa Greek yan, hypostasis o entity. The Father is an entity and the Son is also a different an entity or being. Even though the Son has only, siya lang yung may laman. Yung may persona, sinasabi natin, may body. Pero ang Diyos ay Espiritu, pero is a different entity comparing to the Son. Okay, ganito po. So yung Father, I ascend to my Father, si Jesus Christ, my Father. Tama po ba yung talata, Pastor? My Father siya. Okay. So, si Kristo, siya rin po ba yung Father, siya rin yung anak niya? Iba yung anak, iba yung Father. Okay. Tanong ninyo, Sige po. ang anak, pag sinabi yung anak, mayroong tinutukoy ng anak ng tao. Naman yun, hindi Diyos yun. Ngayon, may bahayag naman anak ng Diyos. Nakahulugan ng anak ng Diyos, John 33, nakahulugan ng galing sa Diyos. Yan yung anak ng Diyos, galing sa Diyos. Yan. Kaya nga, kung kukunin po natin, kahit sa pasimula, kukunin po natin ang kasama nito. So, magkasama po pala sila. Tapos, so yung ama, may anak talaga siya at yung anak mayroong ama. Hindi po yung ama, so at least, linawin lang, alinaw na ito, Pastor, kung ano. Yung ama, may anak siya at yung anak, mayroon siyang ama. Realidad po kayo doon sa nakasulat. Okay, so salamat po. So, balikan natin, at least, malinaw naman. And do you believe, Pastor, na si Kristo, tatay ba niya yung sarili niya at yung ama ba anak niya yung kanyang sarili o hindi? Sige. Okay, sige, salamat po. So may tatay pala at may anak. Doon sa John 14, sinagot niya ng my Lord and my God. Pakibuksan sa John 14:6 muna. Maski 3. At least paubos ng oras eh. And whither I go, ye know, and the way ye know. 4, 5. Sige, tuloy-tuloy lang. At least, sundan niyo yung talata, magagamit niyo rin to
hindi pa ito, Thomas said, o si Thomas yung kausap ha, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Yung binanggit kanina, my Lord and my God, very specific, si Thomas yan ha. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father. There is a Father na pupuntahan ni Kristo, as he mentioned, doon sa 14:6, sa 7. If ye had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. Oh, by him. Him yun yung tinutukoy ni Kristo bilang first person na nagsasalita. By him na tinatawag siya, which is his Father. Philip said unto him, Lord, show us the Father and sufficient us. 9. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Sabi niya, he that hath seen me hath seen the Father. John 10:30. And how sayest thou, show us the Father? O, ito natin. Ito, pastor na sagot na lang, at least na wala. Believest thou not that I am in the Father? Yung I am is mayroong Father. Si Kristo yung I am, at mayroon siyang Father. And the Father is in me. My Father now within Him. The words that I speak unto you is I speak unto you, I speak not of myself, but the Father dwelleth in me, He doeth the works. My Father na tumatahan sa Kanya. Yun po yung tanong niya. So, dun sa sagot ko na, sinasagot ko lang, at least parang aralan lang naman eh. Yung my Lord and my God, na alam ni Philip, alam ni Tomas na yung Diyos tumatahan kay Kristo. So siguro yung ating indwelling, ganyan pag-uusapan natin. Gusto ko makita niya, konti-konti lang yan. Di ba? Salamat po, Lord. Clarify lang yung last. Kasi nabanggit niyo yung truth na yung hiwaga. Sinabi mo. So yung truth na hiwaga na sinasabi mo, drama yun. Drama ba yun? Tapusin muna natin. Isang talata na lang, babasahin ni Pastor. Pwede tayo mag-sharing after. Tuloy, Pastor. Yung hiwaga ko ng ating Panginoong Jesucristo, hindi drama yun. Hindi drama. Kundi totoong totoo na ang pahayag ng apostol na si Pablo ay ganito po, mga kapatid ko kay Kristo. Sa aklat ng Kolosas, sa Kolosas, sa Kapitulo 2, na ang talata ay 2, upang mga alib ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos ng katiwasayan, ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makakipagay si Kristo. Okay, salamat, Pastor. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Okay po, tayo po lahat ay tumayo. Revelation.